Good evening po. Nandito na naman po tayo. Itutuloy ko lang po yung video 1 kagabi. Ito po ang part 2. So, na ano po natin doon, natapos po yung video ko kagabi doon sa ICC kasi nga po hindi po pwedeng habaan dahil hindi na po yun ma-upload. So, bilis-bilisan na lang po natin. Dahil po sa ICC, at alam po natin ang International Criminal Court ay hindi po lahat ng mga bansa ay kasama po dyan. Kaya nga po, hindi po malutas-lutas ang problema kasi kahit membro na, kasama na, kasali na dyan sa ICC na yan, ay yung iba ay umatras para hindi lang po sila mapakialaman ng ICC. So, ganun pa man, hindi natin maluluko ang Diyos. Ang Diyos laging may programa. Kung nakurap man ang divine will for humanitarian, dahil makapangyarihan sila na nakaupo sila sa ating bayan, hindi na po natin sisihin dahil nakaraan na po yun. Suportahan na lang po natin si Daddy Eduardo Miranda na nag-iisa po, nakikipaglaban na ayusin po ang daan, linisin ang daan, na sinusuportahan naman po ng ruler ng Divine Will for Humanitarian na isa silang joint venture. Ang joint venture na yan ay hindi po yan mamamaterialize pag hindi po matutupad at masusunod ang gusto ni Daddy Eduardo Miranda. Pero ganun pa man, kung hindi yun masusunod, hindi magagawa ng the ruler, Divine Will for Humanitarian, is because mayroon po tayong mga kalaban na malalaking nai-influensya po na sila rin po mismo ang nakinabang sa ating kayamanan, kaya ganun na lang sa kanila na nakikipaglaban pa rin sila. Pero ito po ay laban po ito ng hindi sa tao, kundi kasama na po dito ang spiritual to spiritual. Nakikialam na po ang ating kahitastaasan dahil di ba po laging may period kung ano ang sinasabi sa Bible. Kung alam po natin ang Bible, mayroon po yan always na history. At ang history naman na yan, na kung ano po ang pinagdadaanan ng Pilipinas, is just a history, pero napakalaga po yun. Pero kung tatanungin natin about the history, bakit mga nangyayari yan, si Daddy Eduardo po, lahat ng mga videos niya po, sa simulat sa poll na gumawa po siya ng video, nalalantad na po ang katotohanan. Kaya lang po, marami po sa atin na hindi po yun napanood. Kaya bago lang sila nakapanood, maybe iilan pa lang video ang napanood nila. Pero kung sa history lang bakit nangyayari yung mga ganito, kailan nakikipaglaban si Daddy Eduardo Miranda, at bakit siya nakikipaglaban is because alam na natin, nakikipaglaban na po siya dahil wala na po yung ibang signatories. Okay po? At siya na lang po ang natitira. At maraming salamat sa kaitastaasan na meron pa rin siyang pinipreserve na makikipaglaban na maglilinis ng daan. Okay po, wag na po tayong patumpik-tumpik. Ang ICC po dapat, di po ba, kung may ang bawat bansa na gumagawa po ng crime, makikialam po sila. Pero merong mga bansa, lalong-lalo po yung mga malalaking bansa, ang the most na yan, kayo na po mag-discover. Mag-study po kayo. Nalaman ko na kaya pala hindi sila kasama sa International Criminal Court is because ayaw po nila, mayroon po silang masekreto na tinatago na ayaw po nila mailalantad, ayaw po silang pakikialaman. Stand by their own constitution na lang po sila, na hindi po sila pakialaman ng International Criminal Court. So wag na natin yun. Kung ayaw nila, kung ang Pilipinas man ay miyembro ng International Criminal Court, it's because of those things na sinasabi ko sa inyo. Ayaw magpakialaman dahil mayroong mga sekretong agenda na baka mabubuksan, baka ma-reveal, but then ilalahad lalo ng kaitastaasan ang masekreto nilang agenda na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Lalong-lalo po pagdating sa inaantay ng buong mundo na Divine Will for Humanitarian. So, ang Divine Will for Humanitarian, marami na pong video kung paano yan in-explain ni Daddy. Ang anuhin na lang po natin, ano ang nangyayari sa mga kayamanan na yan
Sino ang nagpasarap niyan? Bakit ang Pilipino dapat ang nagpapasarap niyan? Bakit? Bakit ito nangyari sa atin? Is because nagkamali po ng, or hindi naman siguro nagkakamali. Baka sa ganun pa man, ang Diyos pa rin ay nandyan. Sa tingin lang natin, nagkamali kasi ng tao na akala na siya ang magagamit ng Diyos na para noon pa man ay sana tayo po ang pinakamayaman sa buong mundo. Tayong pinaka-progress, tayo ang napaka-develop. Pero ano pong nangyari, kabaligtaran po ang lahat. Ang mga nangutang sa atin, yun pa po ang yumaman. At yun din po ang umaapi sa ating bansa, sa ating mga mamayan. Na instead na tutulungan tayo ng ating mga leader na pinili, ay anong nangyari sa atin ngayon? Bawas na ang lahat ng matunay na nanilbihan sa atin. Okay po. So in short, yun na po, ang kayamanan natin ay halos naubos na bago pa natira ang signatory, na isang signatory na hindi siya doon makakilos dahil buhay pa nga po doon sa first video ko. Ngayon na po siya may authority na sa kanya na lang po ang power. Kahit ang Divine Ruler for Humanitarian, kahit yung ICC na yan, kahit yung CIA na yan, kung ano pa man ang mga mga malalakas ng mga tao na influensya, sabihin man natin sila ang pinakamalakas ng mga militaries. Pero wala rin po silang magawa kung hindi po si Daddy ang magdidesisyon na magbubukas kahit powerful po na bansa. Kasi hiyang-hiya na po sila sa mga nangyayari ngayon. Hiyang-hiya po sila na hindi po nila pwedeng sasabihin sa publiko. Pero ang gusto lang sana ni Daddy Eduardo Miranda, aminin na lang nila na sila ang may utang sa bansang Pilipinas at hindi po ang Pilipinas ang may utang, para makwits na po. Kasi sobra-sobra pa rin naman ang kayamanan kung tutuusin. Kaya lang talagang gahaman sila. Hindi lang sila talagang gahaman, kundi mismo ang ating mga liderato gusto pa rin nila na sila pa rin na makinabang. Hindi na nga po pwede. Kasi tapos na po ang kanilang panahon. Panahon na po ito ng spiritual battle with the divine will for humanitarian na ginagamit ng Diyos. Imagine niyo, sa ngayon, lahat nagsasabi na tayo, God is amazing. God is really in authority and in power and in grace and in amazing love. Andito na po talaga ang kaitastaasan na nagpapakilos sa kanyang mga servants, na kung baga sa ginagamit niya po si Daddy Eduardo Miranda, na may backup na po yan na spiritual and in secret way. Hindi naman po lahat ng mga nakaupo ay puro po talagang kurap. Meron po dyan, sinabi ko po sa inyo kagabi na bawat pelikula may bida po yan. At may mga backup po, may mga sidekick na mga bida na nakakaside din po sa ating bida. So, ngayon po, napakahirap kasi pag tiningnan natin, no? Paano makayanan ni Daddy Eduardo Miranda kasi nag-iisa lang po siya nakikipaglaban? May imposible ba sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Ako sa simula pa lang, kahit sasabihin pa ni Daddy na mag-isa lang pa siya, pag naniwala tayo, sumasampalataya tayo, nananalig at umaasa. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbalik loob po tayo sa Kanya para sasagutin niya ang ating panalangin, ang ating mitiin. Amen po. Samahan po natin ito ng panalangin na talagang panalangin na ipagpanalangin talaga natin ang ating bansa. Kasi ganyan ang makarian noon Pag nagka-problema sila, sobra talaga sila sa panalangin. So kahit nag-iisa lang si Daddy, may mag-back up na po yan. Hindi man magkwento si Daddy sa akin, silang dalawa ng ruler, mayroon po silang mga wisdom na sa isa't isa hindi po sila nag-uusap, pero ako po ang nakaget sa kanilang mga usapan. Hindi ko po to akalain na ako mismo umaandar lang po sa akin. 'Di ba? May mga sample po kayo na ang voicemail po ni ruler ay naririnig nyo ang voice, pero hindi nyo po mag-gets kung anong mga sinasabi niya doon. Okay, papaliwanag ko po sa inyo kung anong sinasabi doon ni ruler, na sa panahong ito po, dahil sa lahat ng corruption sa buong mundo na nakinabang, ang ano po kasi namin dyan ang usapan always is about the divine wealth na kinukurap na
Alam niya na ang nangyayari dito sa Pilipinas kasi may mga CIA nga po dito na nakakalat na po, di po ba? Ever since po, kaya wala pong nakapagbibenta, wala pong matransaksyon na nabuo. Kahit magsabi pa po kayo na mag-promise kayo dahil may hawak sila na mga accounts at inano rin sa inyo, kaya nangako rin kayo sa maraming tao, isa na po ako dyan na biktima, pero yun pala po ay walang kabuluhan, lahat yun. So, ang ibig sabihin, dahil wala na nga po yung kabuluhan, na walang bisa na po lahat yun, nasaan yung mga kayamanan na na-confiscate ng CIA? Alam po yun ni Daddy kung nasaan yun. Huwag na nating tanungin, basta mayroon tayong kayamanan na laging pinoproteksyonan ng Panginoon, na tapos na pong gamitin ng mga kurap na mga gahaman na ginawa tayong kawawang Pilipino. And then, pagkatapos po niyan, dahil nga po, yung kayamanan na yan ay mga nakatabi na lang po yan, nakapreserve na po yan, ang kailangan nga po, natulungan ang Daddy Eduardo Miranda sa paglilinis ng daan. Kaya nga po, siya lang po mag-isa. Alam po yan ng ruler, na mag-isa lang po si Daddy. Kaya nga ginagawa ng ruler, na kung anong man ang mga na-confiscate ng mga CIA, ay nalalaman niya po yon kasi mas above po siya sa CIA. Wala pong problema doon kasi nakatabi lang po yun. Ang problema natin ngayon, ang problema ng ruler, kung paano si Daddy Eduardo Miranda makonvinsi na bubuksan po yan. Nalaman po ng CIA at alam na po ng buong mundo sa kanilang mga militaris kung anong kasunduan. Naalala nyo po yung sinabi ko noon na pinarating ni Daddy Eduardo Miranda na dapat ang lahat ng mga militaris dito na pumapasok ay dapat kung nandito sila sa isla, sa paligid ng isla ng Pilipinas, ay maging neutral sila. Wala silang kakampiyan, hindi po sila makikialam. Kaya doon pa lang, ang dami kasi nating usapin ngayon, instead na mag-concentrate na lang sana talaga tayo dito sa Divine Well for Humanitarian, pero hindi. Kasi magiging ano pa rin po ito part Paano kasi mangyari kasi si Daddy po ay mag-iisa lang. Kasi kaya nga po siya minamata-mata lang, minamaliit kasi mag-isa nga lang po siya. Yes, hindi po ninyo alam na may pinag-usapan na po ang buong mundo kung anong kasunduan ni Daddy. Na ang kasunduan dyan, kung meron man dito mga iba-ibang militaris ng iba't ibang bansa, ay magiging neutral na lang po sila. Sinusunod naman po nila yan. Huwag po kayong maniniwala na magkaroon ng gira. Ang gira po na yan ay parang senaryo na lang po yan. Kung meron mang ibang military na nakaikot sa ating mga isla, ayun na po yun ang kasunduan na ginagawa nila. Ang sinasabi ni Daddy, they just remain neutral. Hindi sila makikialam. Kung anong man ang gagawin ng China sa atin, wala rin yan Kasi ang China mismo ang pinakamalaking may utang din sa atin na kinabang yan Kaya nga gusto nilang agawin ang isla para sa kanya mapupunta, okay. Kasi another topic po yan Basta wag po tayong maniniwala na magkaroon ng gira sa Pilipinas at saka China. Ano lang po yan, senaryo lang po yan. Balikan ko po yung ICC. Then dahil po ang ICC ay hindi po makontrol ang lahat ng mga corruptions, kita nyo may mga cases na pero wala parang sa tingin natin wala pong may nagawa ang ICC. Hindi po ganoon. Hindi po totoong walang may magagawa ang ICC. ICC is just a silent. Tapos mayroon na pong ginawa ang Panginoong kahitas-taasan kung anong gagawin ng ruler, kung anong gagawin ng mga backup na tutulong po para magkaroon po ng ma-materialize po at ma-implement po ang Divine Well for Humanitarian. Isi-shortcut ko na lang po para madali pong maintindihan kasi doon din po tayo pupunta sa Divine Well for Humanitarian. Nakapreserve na po yung Divine Well for Humanitarian. Nililinis na lang po ni Daddy Eduardo Miranda ang daan. Kahit ano pang gagawin ng mga corrupt na mga sad to say naman na sasabihin kong politiko, maybe not private or whatever are they, or nakakunik lang sila sa politiko. Meron na po, wag po silang umasa nang dahil walang magagawa ang ICC. Ang ICC po, nandyan lang po yan, naka-standby. Kasi hindi naman po sila talagang manghuhuli, di po ba? Gagawa lang po sila sa papers, may mga judges sila, kompleto sila ng mga employee, staff, mga ranking
officers, simpre mga matatalino yan, mga judges yan. Hindi yan sila problema na wala silang magagawa. Meron na pong binuo ang kataas-taasan na kaya nga po ang sabi ng ruler, meron na pong binuo na team na ang tawag po dito ay Global Marshall Team. Okay, bakit nagkaroon na naman ng Global Marshall Team? Kasi di po ba sarado lahat ang bangko, even ang World Bank. Walang pera ang UN. Walang pera lahat na mapailabas na gagamitin po ng pagpapatuloy ng mga rebuilding, mga hindi natin alam na mga kaaway niyan ng Pilipinas, na bansang Pilipinas is because sa Divine Will for Humanitarian na gusto nilang abusuhin. So wala nga po talagang budget na, di po ba? Hindi lang, magpakatotoo na po tayo ang pagprinta po ng pera ng Pilipinas na walang backup gold. Kaya tayo hirap ng hirap, nangyayari na po ngayon ang lahat ng sinasabi na nasa recession na po tayo, di po ba? Nasaan na po tayo ngayon? Bakit nangyayari yan? Kasi nga po, printa ng pera. Tapos wala namang backup. Kawawa tayo lalo, nagmamahal. Hindi po, wala po tayong maasahan na magmumura po yung balihin. Wala na po yan maasahan. Tapos na po yan. Wala pong programa na ganun. Kaya ang atin na lang ipagpatuloy na lang natin na mag-move on tayo. Binabantayan ko po yung video ko up to 20 minutes. Sige po, ikakat ko na lang po tapos another video ulit. Dahil nga po, kung ganyan ang mangyayari, wala na po talaga tayong maasahan. So, bakit nagkaroon pa ng Global Marshall Team na wala naman talagang pondo? Alam nyo, ito po ang pinakasekreto, di po ba ang lahat binanggit na ni Daddy Eduardo, ang lahat ng mga corruption, hindi sila gagamit ng magandang reason para susuportahan po yung Divine Will for Humanitarian, kasi kontra nga po sila Gusto nila sakim lang sila ng sakim, kaya kahit sila, wala rin sila. Pundo rin sila, wala rin silang pera. Marami nga silang gold na naitabi, pero wala rin pong pera. Kasi bakit? Dahil wala nga pong may printa, kasi nakasara po yung World Bank. Magdidesisyon po ang buong mundo kung paano magprinta ng pera. Wala po, kasi po ang source ng buong mundo na kayamanan ay ang Pilipinas. At yan ay may sole signatory na kaisa-isa lang po na si Daddy Eduardo Miranda. Kaya nga po tayo ngayon sa ating pamumuhay, mag-move on po tayo. Suportahan na lang po natin si Daddy Eduardo Miranda. Dahil po mismo ang buong mundo ay gumawa na po sila ng team, ng Global Marshall Team. Mas sobra pa po yun sa military, sobra pa sa detective, mas sobra pa po dyan. Kasi sila nga po ang manghuhuli ng lahat ng mga corruptors, ng mga nag-abuso ng lahat ng kayamanan. Hindi lang po pala yan sa Pilipinas, buong mundo po. Kasi connect po yan Di po ba? Mga Rothschild, mga BlackRock, yung mga binanggit po ni Daddy Eduardo Miranda, kasama na po yan. Yung ginawa yung mga COVID na yan, kung sino yung mga nag-create ng mga pharmaceutical na yan para magkaroon ng COVID injections. Sorry to say, sana hindi naman ako i-restrict. Ayun po yun. Binuo po yung tema kasi po sila po ang nangwawasak ng buhay ng tao sa buong mundo, na hindi naman po yun ang plano ng Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos mas matalino po sa tao. Di po ba? Ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan lang sa katalinuhan ng Panginoon. Anong bang magagawa ng tao? Sa kapangyarihan ng Diyos ay nilalang lang yung tao. So, yung Global Marshall Team, binuo po yun para doon manghuhuli, na nakakalat po sila sa buong mundo. Ngayon, nakapasok na po sila sa Pilipinas in silent way. Wala pong akong sasabihin kung sino, kung ano po yung mga ano yan. Wala naman po ako, hindi naman po ako immigration, di po ba? Basta, nakapasok na po sila sa Pilipinas. Ang buong Europe, Germany, ang malalakas na mga bansa, andoon na po sila. Even the Africa. Okay, saan kukuha ng panggastos diyan sa kanila? Sa mga tao na yan nakikilos para mahuli ang mga criminals na hindi po pumapansin sa ICC. Alam niyo po ba si ruler,
gusto niya magbukas ng kahit isang account. Natandaan niyo po na gusto niya dadalhin si Daddy Eduardo Miranda sa Britain at doon po tatayo ng isang office para po magkaroon ng makabukas lang ng isang account na doon lang si Daddy. Oo po, magpipirma, executive officer siya. Hindi nasasabihin sa Pilipinas kung na nandoon si Daddy, basta doon lang siya. Oo po. At ipoprovide po nila lahat ang mga pangailangan ni Daddy. Provide po kung paano ipapalabas ang pera mula sa bansa na yun papuntang Pilipinas. Hindi po yung tinanggap ni Daddy kasi hindi po pwede yun na hindi ma-intercept ng mga kurap pa rin. Kasi hindi pwedeng magpadala dito ng pera nang hindi alam nila. Halimbawa, ang office ng Divine Will for Humanitarian ay nasa ibang bansa, andoon lang po si Daddy Eduardo Miranda. Magtatayo rin po dito ng private office, parang ganun sa Pugo. Ngayon ko lang nga po pala naalala, parang ganun sa Pugo. Hindi alam ng gobyerno na meron palang pera na pumapasok. Pero bakit hindi alam ng gobyerno na may pumapasok na 6 billion peso or dollars man yan sa Pilipinas? Di po ba? Parang ganun din sanang gagawin ni Daddy, pero ayaw ni Daddy ng illegal. Pero sana ang nasa ruler naman sana ay mabuksan na para naman makakilos na po yung mga mahirap. Hindi po pumayag si Daddy, di po ba? So, basta hindi po siya pumayag. So, ibig sabihin, bakit mayroon pang global Marshall team na mas siyempre kung nagsasahod yan sila noon, yung mga ICC, yung CIA, sinasahuran sila ng pera natin, anong isasahod sa kanila? Ay wala ang pera yung World Bank, nakasara yung World Bank para mag-release ng ganung kapera, walang pondo. Alam nyo po ba, talagang ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Sasabihin ko po sa inyo, hindi ko na lang po ibabanggit yung pangalan. Meron pong hotel na pinakasikat sa buong mundo na may-ari niyan, ginamit sa ng Diyos. Naging Christian po siya in a sudden way lang po, in a sudden time na talagang binigay talaga at ginawa ng Panginoong Diyos. Nagiging anak siya ng Diyos at siya po ang ginamit na nag-offer na siya po ang magsusupport sa programa, sa associate na ito at sa organization na ito na bubuo ng Global Marshall Team na sila na po ang bahala na manghuli ng mga criminals. Dahil wala na pong pundo ang bumundo, sila na lang po ang pupundo ngayon sa mga tao na yan. Siyempre, mga big shot na mga tao yan, mga influensya yan, hindi pwede yan, mga matatalino yan, magagaling yan. So, ibig sabihin, wala pa rin magagawa ang kaaway ng Diyos sa Divine Will for Humanitarian kasi meron na po. Kahit alam po nila nito, parang terorista rin naman yan eh. Ang terorista pumapasok sa ibang bansa na hindi alam bakit sila nakapasok sa malalaking bansa na napaka-istrikto. Bakit pagdating doon mayroon ng bombing? Ganon din yung Global Marshall Team. Kaya lang sa maka-Diyos nila gagawin. Ganon po ba? Nag-gets nyo po ba mga mahal na kapatid? 23 na po ito. Baka hindi po ito ma-download eh. Sige po. Itutuloy ko na lang po mamaya ulit. I-try ko na lang po ito muna na ida-download. Okay? Tapos idudugtungan ko na lang po ulit kasi napaka-exciting po talaga no na mayroon palang Global Marshall Team na kahit walang pera na binitawan si Daddy ngayon na pagbubukas ng account may ginamit pa rin po ang Diyos. Okay po? God bless everyone at saka mag-part 3 na lang po ako. Thank you.